Sobrang init. Ganito lagi ang eksena pag magbabakasyon na, lalo na dito sa Pinas. Teka lang, ang lahat ba ay nagbabakasyon na? Naalala ko pa nung elementary ako. Isa ito sa mga inaantay ko kasi wala ng pasok at makakapaglaro na ako araw-araw sa loob ng 2 buwan. Wala ng assignments, hindi na kailangan gumising ng maaga at higit sa lahat, wala ng mga exams. Kaso wala ding baon. Isa pa sa mga gusto ko pag bakasyon ay swimming. Dahil nga kasabay ng bakasyon ay init ng panahon, madalas kaming nagkakayayaan mag-swimming ng aking mga kaibigan. Madalas sa ilog kami lagi pumupunta para libre at walang bayad ang entrance. Dahil nga malapit lang sa amin ang ilog, ako ang kahuli-hulihan nilang pinupuntahan. Mga alas 8 ng umaga nga nag-aantay na ako sa may harapan ng bahay namin dahil siguradong dadaan na sila. Meron kaming secret na tawagan para kahit malayo pa lang rinig ko na sila. Wala kaming dalang mga pampalit ng damit kasi nga ang totoo niyan bawal kaming maligo sa ilog. Kasi daw baka maaksidente kami. Pero dahil nga matigas ang mga ulo namin pumupunta pa din kami. Huwag niyo kaming gagayahin at palagi kayo magsasabi sa mga magulang niyo kasi hindi magandang nagsisinungaling sa kanila. Dahil nga wala kami mga dalang damit, tatalon kami sa ilog ng walang suot. Konting kwentuhan ng mga nakakatuwang bagay, tapos talon dito, talon dyan. Dito nga kami unang natutong maglangoy at makatagal sa ilalim ng tubig. Isa sa mga laro namin ay magpatagalan sa ilalim ng tubig. Dahil nga sa pagod maglangoy, inaabot na kami ng gutom sa ilog. At doon kami nakakaisip magmeryenda. Nagmemeryenda kami ng mga dahon ng mangga. Oh wait lang, baka isipin nyo kinakain namin yung mga dahon na matitigas. Ang kinakain namin ay yung mga bagong tubo pa lang na dahon para malalambot. Minsan nga nagdadala pa kami ng asin at sinasawsaw namin siya doon. Subukan nyo, lasa din siyang hilaw na mangga. So after ng mga ginawa namin magpapatuyo na lang kami lahat sa ibabaw ng mga bato. Kasi nga wala kaming pampalit na damit. After naming matuyo isa-isa na kaming magbibihis. Bago nga magtanghalian, lahat kami nakauwi na sa kanya-kanya naming bahay. At mag-aantay na lang ulit kami ng hapon para mag-basketball. Sa part 2 na lang natin pag-usapan yung pagbabasketball namin. Kayo, kumusta naman mga bakasyon experience nyo? Ano-ano mga kalokohan ang ginagawa nyo tuwing bakasyon? I-share nyo na lang sa comment section. Hanggang sa muli!